Hi Pisces! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong daily Gabay Tarot reading for February 21, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi ka naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong February 21, 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong February 21, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Pisces ngayong February 21, 2025. I need 3 cards po. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, message pa para kay Pisces ngayong February 21, 2025. I need 3 cards po. Okay, Pisces. Ngayong February 21, 2025. Nakita ko dito na nagkaroon ng project or opportunities at binigyan mo ng long-term plans. At nakita ko rin dito yung career stability. At nakita ko rin dito na parang nahihirapan ka dito. Oo, pero tinulungan mo yung sarili mo. Naghahanap ka ng paraan na na magiging okay ka. Na may kausap ka dito na elders, wisers, at nagbigay ito ng wisdom message sa iyo. Ang siyang dahilan na na-motivate kayo, naging okay na kayo. Kasi may, lumabas to halos araw-araw sa inyo Pisces yung concern mo sa isang tao na sinisiraan ka or nagkaroon kayo ng loss of connection. Diba? Lumabas din ito kahapon kung hindi ako nagkakamali. Hanggang ngayon, andito pa rin yung energy na isang tao na pwedeng nangyari na ito na hindi ka, kasi parati ito halos everyday na sinisiraan ka, kaya worried ka, stress ka kasi sinisiraan ka ng taong ito, nagkaroon ka ng loss of connection nito. Kasi may loss ako nakita dito Pwedeng dati mo siyang matalik na kaibigan or parati mo siyang kasama. Now, nagkaroon kayo ng separation, pwede. Or, yun nga, hindi na kayo nag-usap. Pero bothered ka pa rin. Pwede din na ibang loss ito. Like, opportunities or things. Lalo na sa kaperahan. So, ingat na lang po. Kasi nakita ko dito na
May nawala, kinuha, na damage, nagkasta. Pwedeng nagkasta, pwedeng nawala, pwedeng ninakaw. Yung ninakaw niya, pwedeng money ito ha, or bagay. So, embrace change. 555. Tatlong 5 po. Embrace change. Change is in the air. Embrace it as an opportunity for growth and transformation. 3636. Change catalyst. Puro changes. Embrace endings as opportunities for new beginnings. So, this is ending with new beginning. So, yung sabi dito na kailangan mong tanggapin yung mga natapos na at yung pagbabago. Your future is bright. Yan yung naghihintay sa inyo. So, you have to let go of this ending. You have to let go and forgive this ending. Kailangan mong i-accept. Oo, tapos i-let go. Move forward kayo kasi yung naghihintay dito is a bright future. Bagong simula. Basta may willingness lang sa pagtanggap ng mga nangyari at sa pagbabago. Spirits Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong February 21, 2025? And the clarification of this card po. Pasensya na po sa boses ko ngayon ha, kasi may sore throat po ako. Tapos dahan-dahan lang po, slow ako magsalita ngayon. Kasi ang hirap magsalita. So, slow din kasi para klaro yung mensahe. Para maunawaan nyo. Okay? Tapos, yun. Kung may narinig kayong ingay kanina, may nagtago-taguan. Mga bata. Oo, naglaro sa labas po. So, hindi natin yan kontrolado. And, hayaan na natin kasi magandang energy niyan. Tapos, yun. Remind lang po kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message. Meaning to say, pinupush ng cards niyan kasi ang ilan sa inyo, hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy ni Pisces? Okay, may nakita ko ditong nakinig po daw kayo sa inyong intuition kasi nag-overthink po daw kayo. Overthinking, overanalyzing. Alam niyo naman, pag over, hindi yan nakakabuti sa atin. Diba? Overspending, hindi yan nakabuti. So, this overthinking, overanalyzing, stop it. Kasi hindi yan nakakabuti, nakakadrain yan ng energy. Wala kang solusyon na magagawa dyan. So, you have to connect to your intuition sa mga bago dito na gustong malaman kung paano process dito. I-search nyo po sa Google yung mga legit website. Kasi maraming pong paraan yan on how to connect to your intuition. And instead na magkaroon ka ng tiwala sa sarili, nagre-rely ka sa guidance ng opinion ng iba. Yung mas na apektuhan kayo sa opinion ng iba. Instead na maniwala kayo sa inyong sarili. Magtiwala muna sa inyong sarili. Okay? Magtiwala na kaya mong gawin. Kesa, like for example, yung tao, opinion ng iba, hindi mo kaya yan. Na alam mo, kaya mong gawin. Diba? So, saan ka makikinig? Sa kanya o sa iyong sarili? Kasi kailangan nyo makinig sa inyong intuition kasi si intuition, siya yung maggagabay sa iyo kung ano yung susunod na hakbang. Siya yung magtuturo kung saan right path patungo sa success.
Tapos may nangyari po daw, Pisces, na you refuse to look within. Let's say, naging masama yung tao, naging red flag na. Pero, sabi mo, example po yan ha, sabi mo na, hindi yan magagawa niya. Kahit kitang-kita mo. You refuse to look within. Pwede din may nangyari na alam mo, pero ayaw mong harapin, or pwedeng iniwasan mo. May hidden motives dito at ini-ignore. Kaya siguro nagkaroon kayo ng confusion kasi pinipigilan kayo ng inyong intuition. Pero mas nagigibabaw yung nyo dito. Emotion na kailangan mong i-controlin. Okay? Kailangan mong harapin. Huwag niyong iwasan. Lalo na yung mga nangyari na nakikita ko dito na iniwasan nyo. Huwag niyong iwasan. Give solution. Nakagawa lang kayo ng solusyon pag may pahinga, pag may konkretong plano, may pagtanggap at ready sa pag-let go. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon ng persistence, self-reliance. May posibleng may atake sa'yo, bagamat ikaw ay handa. Posibleng may delay na mangyayari, or di kaya may tao dito na mataas ang ego, pride, na kailangan ng pasensya. Pwedeng kayo ito, pwedeng yung tao na concern mo. Nakaramdam ka ng pagod. Gusto mo nang mag-give up. Pero malapit mo na itong ma-overcome. Basta kailangan lang po ng willingness sa pag-move forward po. Dalawang card, nagsabi dito. Willingness. Nahihirapan ka dito sa pagtanggap sa mga nangyari. Gusto mo mag-move forward pero napanghinaan ka ng loob kasi nga hindi mo lubusang tanggap yung mga nangyari, yung nawala sa iyo. So, yung sabi ng card dito, dalawang card na mismo nagsabi dito, try to fix yourself. Isipin mo ngayon yung sarili mo na ma-overcome mo ito. Kailangan lang po ng pagtanggap. Kahit anong sakit yan. Alam ko mahirap yan yung pagtanggap. Pero kailangan Kasi kung magstay ka niyan, mabibigatan ka parati. Parati ko itong nakikita itong mga distraction na ito. You have to move forward po. Yakapin nyo na yung pagbabago. Tapos na may natapos na. Try to fix and forgive yourself first. Para may magkaroon ng pagbabago. Kasi kung walang pagtanggap, walang pagbabago na magaganap. Nakaramdam ka ng pagod. Pero ang sabi ng card nyo dito, mabibigyan ng solusyon ito kung kikilos ka. Para matapos na. Kilos, pagtanggap. Kilos na literal na kilos. Bibigyan mo ng solusyon. Spirit's Guide, Career and Money po ni Pisces ngayong February 21, 2025. And the clarification of this card po. So, career and money niyo po. So, may ganap na negotiation po for a raise ng allowance, sweldo, or kontrata. Yes, magkakaroon po ng successful agreement. So, claim niyo po ito. Pisces. Challenges may arise in your career and money, pero temporary lang po ito. May nakita nga ako ditong pinagtanggol mo yung kaibigan mo or kasamahan mo laban sa iba.
Tapos, nag-remind po ang card niyo po dito kung masyado kayong tutok sa problema, yan yung magiging dahilan na magiging stagnant yung araw nyo, yung sitwasyon nyo. Yung magkakaroon siya ng pagtigil. Pero nakita ko naman dito na buong tapang mo tong harapin. Katapangan, kumpiyansa, sa gitna ng anumang klaseng atake. So please know sa mga nakaranas ng challenges sa career and money, please know na temporary lang po ito. And may nakita ko ditong planning and strategy. So this is good. And mukhang may pasensya na po sa ingay. Mukhang may na decide kayo ngayong araw na ito at nanindigan kayo. Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng may chismis po dito. Pwede lumabas to kahapon din ha. Pisces. May taong hindi totoo sa inyo, Pisces. Mag-ingat ha, kasi andito po siya. Lumabas din to kahapon kung hindi ako nagkakamali. Pinagmamasdan ka niya. Ang creepy niya, no? Pinagmamasdan ka niya. Nag-spy siya. May tao rin dito na hindi madaling kausap or matigas ang ulo. Yung chismis alamin nyo kung totoo ba yan or hindi. Kasi this is distraction Mahirap na kung maniwala kayo agad na hindi pala at the end of the day, hindi pala totoo, di ba? Sayang yung energy nyo. Mas lalo kayong mapanghinaan ng loob nang dahil sa chismis na ito. Alamin nyo muna kung totoo ba yan or hindi. Then you decide. Okay? Kasi may nakita ko dito na wala pa, yung nag-spy sa'yo, yung nagbabalat kayo, yes, hindi siya totoo sa'yo. Nag-observe siya sa'yo. So, be careful. Kung gusto nyo masiguro na sino ito, then ask your intuition kung sino ito. Okay? Yun. Spirits guide. Love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces ngayong February 21, 2025. I think dalawang cards na ito. Kunin ko ha. So maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. So may taong, okay. So may taong hindi marunong magbigay halaga. Pay attention, abuse of power, bullying. Andito. Kaya hanggat maaga iwasan mo tong taong ito. Hindi siya marunong magbigay halaga. Toxic to. So, pay attention. Iwas na lang po. Kasi yan ang sabi ng card, iwasan mo na lang. Kasi kung i-entertain mo, nako, magbibigay yan ng malaking blockages sa'yo. Ano pa? Nakikita ko rin dito na okay. You have to focus on your emotional and mental stability. Kailangan nyo mag-relax. Kailangan nyo makinig sa inyong intuition. Which is, this is repeating message. So, pay attention. Tapos, may sobra dito Sobra sa paggasta, materialism, or sobra sa trabaho. Kaya wala lang time na mag-relax. Pwede din yung sobra sa pag-iisip. Alam niyo, 'di ba? 'Di ba kung sobra sa pag-iisip, overthinking, over analyzing, na meron din dito over spending. Ano yung gawin? You have to control it. Kasi alam niyo naman pag over, hindi yan nakakabuti sa iyo. Ganyan din sabi sa akin ng cards na
Sa akin ha na, oo, sobra ka na sa trabaho. Kailangan mo ng tamang pahinga. Yun, ma-overcome nyo to. Laban po, Pisces. Kung kailangan nyo nakausap, then go ahead. Kung kailangan nyo i-journal, then go ahead. Help yourself. And dito na tayo sa hope and healing. May pag-asa po. Help yourself. And dito tayo sa positivity. Huwag kayo magpa-distract sana. Okay? Ma-overcome nyo yan. Don't worry. I-pray nyo. The best thing to do sa lahat is to pray. Ihingi nyo kay God. Isuko nyo kay God lahat. Okay? Para magiging okay na. So, pagyamanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.